Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Caretaker ng lupa sa Mindoro, pilit tinuhuli ng pulis. Illegal logging at pag-uuling sa kanya sinisisi. Pangarap na bakasyon na pornada, travel and tour sa Bataan, 11 million daw ang nakuha. Bastos at barumbadong kapitbahay na sundalo raw, ipinabitag. CCTV sinira, nanay at dalaga sa bahay pinagbantaang babarilin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Ang mga mangin nagpaalam sa akin kung pipili magtanim sila ng halaman, pinayagan ko naman sila magtanim ng halaman. Ngayon, nung payagan ko sila maghalaman, siyempre, mga kahoy, pinuputol nila kasi hindi sila mapagtanim na hindi pinuputol yung ang kahoy. Kaya ako lumapit sa bitag, gawa ng mga pulis sa panghara sa akin. Kaya nung mangyari yon, July 21, ako'y hinaharas nila dahil hinarangan nila ako. Ang sabi sa akin ay mayroon daw paglabag sa batas na illegal. Sabi ng mga pulis, may nagreklamo sa iyo dahil mga taga-barangay bundok ang nagreklamo sa iyo. Ngayon sabi ko, ano ang nireklamo? Ako daw nagpapakaingin at saka nagpapauling. Kaya sagot ko naman sa kanila, hindi ako nagpapakaingin at hindi ako nag-uuling. Dahil hindi ako nag-uuling, dahil mga mangyan ang gumagawa naman noon. Nung ako harangin ng mga pulis, sabi ko, bakit naman ako inaharang ninyo? Ay kayo inaaresto ka namin. Ako, bakit ako inaaresto? Basta sumama ka sa presinto. Doon ka na magpaliwanag. Sabi ko naman sa kanila, pipili ba akong mag-video? Sabi niya, o sige, mag-video ka. Karapatan mo naman ikaya. Adi, ang ginawa ko naman, kumuha ko ng cellphone, binidyohan ko na sila. Tapos hanggang sa magtatalo hanggang sa pinipilit nila akong arestuhin, sabi ko, hindi pipili yun. Kasi wala naman kayo warrant of arrest, wala naman ako sa illegal. Kako, tingnan kako nyo yan. Binidyohan ko yung aking sasakyan, kako, tingnan mo. Ang karga ko, yan, kako, tingnan nyo. Ang karga ko, kako, ay 4 na mura at saka yung bag ko. Kaya wala akong illegal. Kaya sa bakit kako nyo arestuhin? Kung mayroon kayong pipili nyo arestuhin, kung ako may kargang uling dyan na kasama, karga-karga ko, ako'y masama sa inyo kahit hindi niyo sabihin sa akin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Pinakinggan ko po yung kanyang sumbong at ngayon ay susuriin po natin, Sabi nga po natin dito, nag-iimbestiga tayo. Pag ang isang individual ay inimbitahan, imbitasyon lang yon. May karapatan kang tumanggi, or may karapatan kang tumugon, or may karapatan kang baliwalain. Ano man yan, tama po yun, Invitation is invitation. Pero kung ikay inimbitahan para maging malinaw yung anumang issue na meron ka patungkol doon sa issue na posible kasi sinasabi ng mga regulators, yung DNR at saka police, magiging basihan para maisagawa yung tamang pag-iimbestiga, proper forum, due process ang tawag noon. Okay, doon tayo, tingnan po natin yan. Pag-aaresto sa'yo, ibang klase yon kasi may warrant. Hindi naman siya inaresto, inimbitahan siya. Pero kung sakali siya tumugon, pwede siyang i-summon, ay patawag. This time, may subpoena kasi kung sakaling may nilabag, magiging batayan yon ng iyong pagsusumon kasi may mga ebidensya. May ebidensya nga ba? Yan ang alamin natin ngayon. Makakausap natin live sa kabilang linya yung caretaker na si Ramil Marinda. Magandang umaga sa iyo, Ramil. Good morning. Magandang umaga naman, Mr. Bitag. Okay, sige. Ramil, ako po'y interesado rito at na medyo nakita ko yung sinasabi mo, nag-viral ata yung video yung ikinalat mo dahil nga doon sa nakita natin sa video, sa police at saka doon sa kasama din DNR. Opo. Alright, sige. Magiging balanse po ako rito, Ramil, para naman maintindihan mo. Bakit ka raw nila inimbitahan? Hinarang nila ako. Hindi nga, bakit ka raw nila inimbitahan? Ay, mayroon daw ako ginawang violation. Ano daw po yung violation na ginawa ninyo? Ay, ako daw ay nagpapauling at nagpapakaingin. Okay. Yung pong salita na yan, nagpapauling at nagpapakaingin, may paglabag po yan kung yan ay mapapatunayan. Tama? Opo. Okay, tanong. Tama po yun. Kung ako nung Okay, sandali. Wag na tayo magtalo. Ako nag-iimbestiga, hindi ito debate. Makinig ka na lang kung either pagtatanggol kita o ilalagay ka sa tama kung mali ka. Kung mali sila, ilalagay ko rin sila sa tama. Magiging balanse ako rito, okay?
Opo. So ikaw yung iniimbestigahan ko, hindi ako nakikipag-usap, hindi ako nakikipagdebate, or simple lang aking sasabihin, totoo ba ang akusasyon laban sa iyo? Hindi po. Okay. Meron bang nag-report sa mga bagay na kung minsan testigo at itong reporting party na to ginawang basehan ng mga pulis at yung DNR na sa nangyari, o hindi kaya naging batayan nila sa mga litrato? Kasi may picture dito kami nakuha. Galing ba sa iyo to? Yung pagkakaingin, pag-uuling at yung mga punong naputol at yung mga nakikita natin, yan pagputol ng puno, ayan pagsunog dyan. Saan po nang galing itong mga pictures na to? Yan ang kinuha po nila habang Alright. ako sa kanila. So, hindi ba sinabi mo may nag-report? Wala po. Okay. Kung ikaw ay kung walang reporting party na at may mga video, may mga photos na kinuha yan, ebidensya po yan na gagamitin laban sa iyo kung mapapatunayan, kung may titistigo, kung may tatayo na itinuturo ka. Tanong, may nagtuturo ba sa iyo na nagsasabing ikaw nasa likod pagkakaingin? Yan pagsusunog po yan, kaingin po yan. At yung pagpuputol po ng mga puno, yan ay kinakailangan ng lisensya. Pag pinutol mga puno at ginawa mo ngayon lumber, kahit na i-travel mo yan, nakita nila, kukuha ka pa rin ng lisensya to travel at saka saan ang galing yung mga puno na yan kasi may lisensya yan. Gusto ko lang maging malinaw para sa iyo kasi marami na kaming pinagtanggol tumayo para doon sa mga taong hinuhuli na kung minsan wala sa lugar, tumatayo kami. O dito, sa nangyari, nag-viral video yung sa iyo. Tanong ko sa iyo, hindi ka naman inaaresto. Ano ba nangyari doon sa video yung pinakita mo? Yung video po, ako yung papunta ng bayan, papunta na doon sa tindahan ko. Kasi may tindahan po ako sa... Okay. So nakikita po namin, Mang Ramil, hindi naman sa pinuputol kita sayang oras, ano? Pinayagan ka naman nilang kumuha ng video, hindi ba? Opo. Sabi nila, karapatan mong kumuha ng video, tama? Opo. Alright. So, ibig sabihin, hindi ka inaresto. You can take a video for yourself, hindi ba? Pero inimbitahan ka nila para pumunta sa presinto, tama? Opo. Alright. Bakit hindi ka tumugon kung wala ka namang ginagawang masama? Kasi wala po silang warrant na pinakita sa akin. At Iba naman yung warrant. Ang warrant kasi, galing sa korte yan. Pero yung imbitasyon, dahil may reporting party laban sa iyo, binibigyan ka ng karapatan, marinig ang panig mo. Pwede mong pasinungalingan, patotohanan o baliwala. At least, pumunta ka sa presinto or imbitasyon man yan. Total, nakita mo, open naman sila. At saka, ganun din yung DNR. Bakit daw kasi, parang pinag-uusapan namin dito, bakit mo agad binidyo na hindi man lang paliwanag ano ang nasa likod ng video kasi may mga kaganapan. Fact. Nangyari yung sinasabi mo nangyari. Fact yun, kaganapan yun. Naganap yun. Pero yung truth, anong nasa likod ng kaganapan na yan? Gusto kong maintindihan na hinahanap namin yung katotohanan doon sa naganap. Ayan ang gusto kong sabihin. Alright? So, ano bang totoo? Totoo naman naganap yan, pero totoo ba na ikay nasa likod ng illegal logging, pagsusunog at mga puno na yan? Totoo ba yan? Hindi po. Alright. So, hindi kaya yung mga inutusan mong katutubong mangyan, tinuro ka? Hindi po. Sabi mo, ikaw naman lumalapit sa'yo. Hindi kaya yung mga nandyan, karating yung mga kapit barangay mo at kilala ka, sila rin nagturo sa inyo, sila rin kumuha ng picture sa pinagagawa mo? Wala po, pumasok sila nung mangyari na po ang video na yan. Well, ang sa ganyan, bakit hindi ka nagpaliwanag, binidyo mo agad na hindi mo man lang binigyan sila ng pagkakataon? Kasi kung sakaling, wala po kami nakitang karahasan sa nangyaring confrontation, ikaw pang ang pasigaw pinakikinggan ka namin sa video. Ikaw pang ang malakas ng boses, ikaw iniimbita. Ayun po ang aming sinasabi. Ramil, kaya kita kinakausap, nagka-interest ako, si Bitag na ang tatayo para sa iyo kung nasa tama ka. Pero kung wala ka sa tama, ilalagay ka sa tama. Kung wala ka sa hulog, ihuhulog kita sa bitag. Opo. Napapansin mo ba kung ano ginagawa ko? Ihuhulog kita sa bitag kung wala ka sa tama. Kasi itatama kita. Okay, Carl, kausapin mo itong
Okay, sandali ka lang, Romel, ha? Pakinggan mo lang to. O, Carl, kausapin mo sa... yan. Sige po. Kausapin natin ngayon ang taga-CENR, Officer Community Environment and Natural Resources Officer ng DENR Mimaropa, si Mr. Rodel Boyles. Magandang umaga po sa inyo. Magandang araw po, Sir Ben, at pagkilig po niyo mga tagapakinig. Alright, Mr. Rodel, ako po si Carl Bitag, co-host po ni Sir Ben ngayong araw. Naka-live po tayo. IBC. Sa IBC at sa social media natin. Mr. Rodel, ano pong masasagot ng ating CNR or DNR regarding dito sa complaint? Meron po bang nagreklamo sa inyo kaya umabot yung impormasyon? Or nag-motopropia ba kayo dahil sa mga nakukuha yung reports na may mga pagpuputol sa lugar? Ano po bang, paano po ba nagsimula ang lahat? Actually po, nag-umpisa yan dahil may mga report nga po ng ganyan. At saka may mga trivial circumstance na po na may nahulihan doon sa nakitang abandonadong kahoy na putol din po doon sa lugar. So ang nangyari po ay tuloy-tuloy po ang ating surveillance dyan. At sa pangalawang pagkakataon nga po nitong July 21, may na-report na barangay na po ang nagsabi sa amin. Okay. Ngayon naman sir, matanong ko lang, regarding dito sa harapan ng police tsaka ng inyong tauhan or kayo, dito sa umano'y tao na si Ramil, ano po sir yung nangyari dito sa harapan ninyo? Ano po bang intensyon or ano po bang gusto mangyari ng ating DNR at ng police at this time? Gusto ko lang pong bigyan ng linaw na base po doon sa mga report ng mga tauhan po, elemento natin, mga staff natin. So base nga po sa report, nag-proceed sa lugar. Haba pong sila'y kasama na po ang barangay at kapulisan, haba pong sila'y natuto sa lugar, nakita po nila yung ilang sako ng uling na nakaparada. Sir, ano po ba yung intention ng inyong pagpunta? Was this more of an investigation? Tapos circumstance na nakita nyo yung tao kaya inimbitahan nyo ba po siya? Ano sir yung nangyari dito? Opo, parte po siya ng investigasyon kasi ganito po ay yung protocol po natin. Yeah. So nakita po natin yung mga uling pero wala pong tao. Yeah. Then nung pababa na kayo sir, dun na may nakasalubong kayo. Ganito po ang istorya. So nakita yung mga uling na nakapatas. Tapos dahil po sinasabing may mga putol pa, doon nagpunta po sila sa ibang lugar kasi sisisaya sa sabi nila kung talagang may makikita ang mga punong tumba at saka ano. So haba po sila mag-proceed po doon, simula doon sa pinagkakitangan ng sako ng uling, saka po nila nakasalubong si Ginoong Ramil. Pagkatapos po, nakasalubong po nila. Okay. Yun po ang pagkakasabi, may kaunting usapan si Kapitan at saka si Ginoong Ramil. Then doon siya naglabas ng kanyang cellphone para mag-video. Okay. Sir, Ito naman po, yes. If I may ask, also sir. So yung intention ng inyong pagpunta wasn't regarding dito kay Ramil, bagkus nag-iimbestiga lang kayo sa lugar tapos nakita nyo within the area itong si Ramil. yes po, nakasalubong po siya ni Kapitan at saka ng mga kasamahan sa barangay. Okay. Sige po. At nagkameron po sila ng pag-uusap at base po sa kanila doon siya naglabas ng kanyang saloobin. Okay. Okay. Mr. Rodel, sandali lang para mabilisan. Kakapusin tayo ng oras kung mahabang... alam ko naman, ginawa ninyo yung trabaho ninyo. Tanong, siya ba'y inimbitahan ninyo para magkaroon ng linaw? That's the reason why you and the chance encounter. Or ginawa niyo ba rito? Was he flagged down? Pinatigil niyo muna siya? Kasi parang lumalabas, parang nalilink ninyo sa mga kaganapan dahil may mga reports na. Tapos, ang barangay ba nag-report din laban kay Ramil? Ang report po sa amin ng barangay, may nagaganap pong pagpuputol dyan. Ayun. So, hindi nila nabanggit si Ramil? Wala po. Alright. Pero dito, chance, natsyempohan si Ramil pababa, kaya parang inimbitahan niyo siya. Nakita po sila, nagsasapanhin sa lugar, so nag-usap na po. Alright. Tapos yung amin naman po mga tao, nag-proceed pa para halugugin yung lugar, titingnan ko may mga nasa. Alright. Sir, okay na po. Okay na, sir. Ginawa niyo yung trabaho ninyo.
Hindi na po yung importante sa amin kasi kiniklaim ni Romel, wala daw warrant, hindi naman kailangan ng warrant yan kasi Yes, po. on the side, parang you are now trying to investigate, kaya ginawa ninyo yun, sir. Ano? Kakausapin po natin dito si Police Captain June Miguel Santiano. Siya po in charge ng Tactica o Technical Support Company ng Regional Mobile Force Battalion ng Mimaropa. Kapitan, Captain June Miguel Santiago, magandang umaga po sa inyo, sir. Sir, magandang umaga po, sir. Police Captain Santiago. Okay. Sir, ganito lang, pakipatay muna ng monitor kasi nag-echo, sir. May time delay tayo. Pakinggan mo lang muna ako, sir. Okay, can you do that, please? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ganito, sir, ano? Naka-speakerphone Yan, to. speaker na yan. Okay, sige. Okay, ganito na lang. Kaninang phone to? China naman. Sa atin yan, Okay, Samsung. sige. Sir, pasensya na muna, kasi medyo pinapalo ko pa ang telepono ko kasi matigas ang ulo. Ayaw makakuha ng tamang Sir, can you hear me? Loud and clear? Yes, sir. Loud and clear, sir. Alright, sir. Sir, si ano ba yung Ramil ba, nung mga tao mo, inimbitahan lang ba? And then all of a sudden, nagkaroon ng commotion on that aspect because parang siya nasa lugar while nagagawa ng investigasyon yung mga taga-DNR? Yes, sir. Bali, sir, since wala, nasa bundok sila, sir, then siya lang yung nasa vicinity ng mga abandoned Ayun. na... Hindi pa naman siya abandoned, sir. Alright, okay. Kumbaga, Okay, yeah. hindi siya schooling, sir. Naintindihan ko, Kaya, sir. sir, Naintindihan ko na, sir. So he was invited para doon na lang Yes, sir. mag-usap-usap kasi may mga report na rin kayo nakukuha. Tama? Yes, sir. And then, pakikar din yung complaint niya, sir. Parang may mga sinasabi din kasi sir, nung nag-away sila ni Kapitan, sir. Para at least, sir, makikar din ng station, sir, kung may complaint siya, sir. Alright. Kumbaga, si Kapitan ba, tsaka siya, medyo hindi nagkakasundo. Si Kapitan din ay parang nasa lugar because worried sila doon sa mga illegal logging tsaka pagkakaingin. Yun yung unang sir, yung unang report ni Sir Kapitan dito sa amin, sir. Is yun yung pinaka-concern niya, sir, yung pagkakaingin sa bundok, sir. Alright, Dahil nakikita, sir, na umuusok din sa kalsada, sir. Sige. So in other words, siya lang doon sa lugar, kaya iniimbitahan ninyo, kaya nagalit na siya at inalaw niyo naman ata mag-video siya. Wala namang masama roon. So, nag-viral ngayon yung video niya, nakakala parang kinawawa siya. Yung bang lumabas nangyayari? Ang pinaka nangyari lang, sir, is binibigyan namin sa sir ng sir, ng opportunity, sir, para malinaw lahat, sir, doon sa magkabilang party, sir. Okay. Okay, sige. Parang nasa ganun, he was invited. He was invited para magkaroon ng linaw, pero nagwala-wala na siya roon. Tapos, lumabas na nag-viral yung video na parang lumalabas and his claim is being arrested. Hindi naman yung arestado, sir, kundi invitation lang. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Alright. That is lucky, sir. Alright, sige, tayo. Okay, Carl. Balikan muna natin. Siguro, liwa. Balik tayo kay Ramil. Ramil, nandiyan ka pa ba? Ako, nandito, nakikinig po. Ramil, narinig mo naman ako. Medyo sasabihin ko sa iyo. May problema tayo dahil ang kapitan ninyo ata, concerned din. Ikaw lang nasa lugar ata. Pagkatapos, hindi kaya ikaw at saka si kapitan may report na sa'yo kasi may reporting party rito. Sir, may pwede pong magsalita. Libre magsalita. Apo, Karapatan sir, niyan. Sa toong buhay, yung kapitan niyan, na nagreklamo niya, hindi ko kapitan yan. Pero sa lugar niya yung mga hindi mo kapitan yan, pero sa lugar niya, yung kanyang nasasakupan ng mga pinagkakaingin at nagpuputol ng kahoy, nandun yung mga uling. Hindi, sir, hindi po nila nasasakupan. Okay, sige sir. Okay. Parang alam mo lahat, Ramil, Siguro ganito, mag-iimbestiga pa hindi natin matatapos to. Alam ko naman, ikaw naninindigan ka, mag-iimbestiga pa ng malaliman dito. Alamin namin dito sa mga mangyan, alamin natin dito sa barangay. Kinapusta ng oras, may part 2 tayo rito, Ramil. Okay? Opo. Tandaan, sabi ko, pag ikay nasa tama, ipaglalaban ka namin. Kapag ikay nasa mali, itatama ka namin. Kapag pinagpipilitan mo kahit mali ka, ihuhulog ka namin sa bitag. Pero ngayon, magiging neutral muna ako. Maraming salamat doon sa lahat ng mga, kay Kapitan, ito si Captain ng Police, at saka sa DNR, at saka kay Ramil. Ramil, kami nagpapasalamat, pero hindi natin mauubos to dahil may mga sumbong pa. Ang dami ngayon, Ayoko naman na isang sumbong lang nanggaling dyan. May part 2 tayo rito. Abangan! Carl. Alright, at magbabalik tayo. Magkakaroon din ng part 2 itong Umanay Sumbong. And with that said, magbabalik tayo itong Pambansang Sumbungan, Bitag. Susunod sa Pambansang Sumbungan,
Bitag Help Desk. Pangarap na bakasyon na pornada, travel and tour sa Bataan, 11 million daw ang nakuha. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan, Ruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo. kinukompronta, Ba't nang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod ha, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. ginagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Ito pong lahat ng mga kasama ko sa Bataan, Laguna, tsaka po Tarlac na kami po ay nag-book sa Mendoza Travel and Tours. Nagbayad po ng sinabi po nilang halaga at nagbigay po sila ng petsa ng takdang araw ng pag-alis po namin. Ngunit hindi po yun natupad. Ang mga binayad po na yun, nasa 11 million po, kaming lahat po. Ang pangako ko po sa amin ng Mendoza Travel and Tours, 2 to 3 months po makakaalis po kami. Pero hindi po natupad yun. Nung time po na binigay niya pong petsa ng pag-alis namin, day 1 pa lang po, biglang hindi na daw po kami makakaalis. Sana po humarap po siya sa amin, magbigay po siya ng matibay po na reason at saka po maibalik po niya yung mga pinaghirapan po naming pera. Tumupad po siya sa full refund po na sinasabi niya po kasi po paulit-ulit na lang po yung promises na wala pong natupad. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Okay, una sa lahat, kami po ay nag-iimbestiga. Iba po ang bitag, ano? Malalim po kami mag-imbestiga. Pinag-aaralan po namin ang mga sumbong. At bawat sumbong, kapareho nitong una sa lahat ay travel and tours. Isang bagay lang po, ano? Hinahanap po namin yung a pattern. And then hinahanap po namin yung methodology, pamamaraan. Pag sinabi namin pattern, may isang bagay na katangian. Yung katangian na yun at dumadami. At ang paparami. Yung pattern, yung sinasabi, yung methodology, yung pamamaraan ng modus. So, eto na po, makakasama natin ngayon mga pangarap na sinasabi, mangarap na magbakasyon o makapag-travel, ay problema na pornada eh. Medyo, ano kaya meron dito sa travel and agency na to, ano? Kasama natin ngayon, makikita niyo sila, kasama, ano, sila po yung mga biktima na sa travel and tours na to. Mag-iingat po kayo sa mga travel and tours kasi matagal na po kami na marami po kami nakikita mga modus, Carla, no? Yes. Such a long time, pag tinanong niyo po, kasi mga travel and tours na yan, importante, member ka ng Travel Association or Yung sa PCAA. DOT mga ganyan, na. sa DOT. O di naman kaya, ang travel and tours, ma-establish mo na matagal ka na
sa iyong negosyo. Yes. Hindi overnight, isang taong ka lang, and then ang dami mo na agad na nabibiktima, ang dami mo agad na nare-recruit. Ibang usapan yon. Bay, teka muna, pagiging dalubhasa, masanay ka sa iyong negosyo, ibig sabihin, matagal ka na, pero kung bago-bago, it's too good to be true, and then ang dami-daming nabibiktima. So ano kaya ang ino-offer nila? Okay, una, gagamit po sila ng mga endorser or mga content provider, mga vlogger. With due respect, baka yung mga vlogger unknowingly or knowingly playing along para lumakas ang negosyo. Siyempre, may bayad yan. So, ang tawag noon, endorser. Ano mang produkto or serbisyo, kailangan mo gumamit ng endorser. Maaring endorser hindi alam or tatanga-tanga. Or hindi niya alam bakit siya nag-i-endorse. So, siguraduhin natin, pag nag-i-endorse tayo, may integridad yung produkto, sigurado, or serbisyo. Kasi kung hindi, mahuhulog kayo sa bitag. O, kasama natin yung sa studio. Sila, good morning ho sa inyo. Good morning, Good. Yan ang gusto ko. Masaya. Alright, sige. Kayo po ay gusto niyo mag-travel dahil retired kayo? Opo. Alright. Walang masama po roon. Okay naman sa akin. Kayo naman po, na kayo ay gusto mo mag-travel dahil gusto mo makita mister mo sa Japan. Walang masama roon. In fact, tutulungan ka namin para makapunta roon. Okay. Kayo naman po, ma'am? For leisure po. Okay, sandali. For leisure, and you're still working, tama? Yes. Okay, walang masama roon. Kayo naman po sa likod, ma'am. Sa akin po, attend po ka ng trade fair po. Trade fair. That's business to. Kayo naman po, ma'am? Family trip po. Oh, that's okay. That's good. Family trip. Kayo naman po, ma'am? Family trip din po, Okay, sir. say. Okay. Tiningnan ko lang kung paano yung profile ng kanyang mga quote-unquote na sweet talk. Hindi ko parang sasabihin, she's still innocent until proven guilty. Kaya lang pinag-aaralan natin, lihitin mo ba siya? Tanong ko sa inyo, bakit nyo naisip to at bakit napakarami ninyo? Iisa ang gusto kong makita yung pattern. Iisa yung pamamaraan, methodology. So, magaling to. So, ngayon, nakikita ko, paggamit niya ng social media page kung saan yung discover nyo, at pagkatapos, gumamit siya ng vlogger. Hindi natin sinasama ang vlogger dito, kaya lang ang vlogger, prinonta niya agad sa kanyang Facebook page. Yes. Masayang masaya. Yes po. Okay. At yung vlogger na yun, kilala ninyo. Yes po. Ako naman kasi, wala akong mga vlogger, highly respected yan kasi may mga vlogger, may mga ibang mga nagbablog, mga abogado, nakakatulong, yung iba leisure. So, doon kayo, so in other words, nakaangkla yung inyong tiwala sa nakita nyo doon sa vlogger dahil ginamit niya yun. Yes po. Alright. So, hindi na kayo nagdalawang isip. Hindi na po. Aha. At wala namang masama. Ako naman, again, ayaw kong sabihin doon sa vlogger na kung sakaling ikay masasaktan dahil ikaw hinanta. Pinayagan mo yan. Kung hindi mo alam, isuka mo. Kung sakaling ginamit laban sa iyo, ibang usapan. So, verified Facebook page naman. Wala namang problema. Hindi namin, again, binibigyan namin kayo ng puwang kung sino ka man vlogger ka naman. Kasi hindi naman wala akong pakialam sa mga vlogger. That's their work. Okay? Nakakatulong din sila. Yung iba naman, nagagamit. Yung iba naman, nagkasama sa kasapakat sa modus. Okay? So, yun ang dahilan kung bakit kayo na biktima. Yes po. Kung hindi nyo nabasa yung vlog na yun, kung hindi yun, hindi kayo nagtiwala. Yes po. Hindi po. May mga live din po sila. Live. Live, sino nag-live? Yung mga pinagkakatiwala Alright, sige. namin. Tanong ko sa inyo, so anong nangyari sa transaction? Sino si Hanilet? Ako po. Hanilet, nagbayad ka ng Hiroshi, Japanese ka, 186,000 ang nabayad mo. Ayun na lang po yung balance, sir. Yung balance mo, 186,000. Apo. Si Mia Velasco, Yes po. magkano yan? 258,000. Yes po. Pinabalance mo. Naapektuhan po yung trade fair ko. Okay. Diego, 412,000. Yes po. Kayo yun. Okay. And then si Rosa Reyes, 430,000. Kayo po. And then si Giselle Pineda, 190,000. Okay. Yes po. So, bakit kayo nandito ngayon? Hindi nyo makuha-kuha? May balance pa kayo? Ano bang situation? Pinapangakuan niya po kami ng mga refund na hanggang ngayon hindi po So, in nabibigay other sa words, kailan ba dapat yung scheduled travel ninyo noon? Napurnada? Sa amin po, May 24 na pornada. Kayo po. May 20 po na pornada rin. Alright. So, in other words, napurnada lahat. Yes. Pero nakapagbayad na kayo? Yes Fully po. paid. Fully paid po. Fully paid na yan? Yes po. So, hindi pa ngayon, bakit daw dahilan? Bakit napurnada? Naloko daw po sila ng operator nila. Ayun po ang dahilan.
Naloko sila ng operator nila. Pero po sila ang operator na pinagkatiwalaan namin. So, out na po kami sa operator na sinasabi niya. Tsaka never po kami nakipag-transaction sa operator niya. Siya po ang katransaction namin, sa kanila po kami nagbayad, sa kanila po namin binigay ang pera. Sa office po nila kami pumunta. Doon mismo sa opisina. Yes po. Gamit ang kanilang resibo. Yes po. Yes po. Kayo naman, ma'am. Nagbigay din po sila ng cheque. And then na-find out namin na close account na siya. Talbog. Yes po. Kailan tumalbog yung mga cheque? Sa akin po March 12. April, May, June, July, August, September. Applicable pa. Sa akin po April 29. May, June, July, August, September, October. Okay ba? Wala pang 6 months. Ang isang cheque, pag wala pang 6 months, pwede nang isampay yung kaso na yan at basta makita ng bangko ng BP22 bouncing check. It's a crime. Criminal yan. Especially kung hindi niya ipatupad. Okay? Kayo naman po, ma'am. Ako po, nag-fully paid din po tapos hindi po nakaalis. March 29 po yung travel date namin. April, May, June, July, August, September. December po, nagbayad na po ako ng 70%. Ano na? So, may cheque siya binayad? Wala naman po. Wala. Nangako lang po ng refund, 45 days. Naghintay Ganito po, wala naman, po. para mabilis, ano? Meron ba tayong presidente ng... siguro bago tayo sa... ito may-ari na to, Mendoza Travel and Tours. Ang mag-asawang Annie Mendoza, Michael Mendoza, we have a message for you. Wala pa tayong pictures. Kayong mga... Okay. Sa Orani Bataan to? Yes po, sir. Kung kayo po'y nasa Business Permit and Licensing Office ng Orani City, Bataan, I want you to listen carefully kung sino man kayo, mayor ninyo dyan, at saka yung anyong BPLO, Business Permit and Licensing Office. I want you to listen carefully. Marami sila. So, in other words, may business permit to. Ang permit ay may tuturing pribilehiyo. You must be in good standing with the community. Wala kang niloko, walang reklamo sa iyo, kung hindi, makakansela yan. So dito sa parting to, sinasabi lamang namin sa iyo, Mendoza, at hindi pa namin nakikita, alam na namin kung saan ka, alam na namin ang lugar ninyo, kaya namin puntahan yan anytime, umayos kayo. I'm gonna give you a time and a place, kausapin sila. Kapag hindi, manghihimasok ng bitag. You do not want bitag to come to your place. Mapapahiya kayo. Baka maipot kayo sa inyong mga karsunsilyo at mga panty ninyo pag pumasok na ang bitag at nakita nyo ang nakasalamin. Ang simbolo ng salamin ito ay kalaban to ng mga kurakot, manloloko, abusado. So, KMA, ayusin nyo na to habang maaga, kontakin nyo sila. Lahat na dapat magawa ninyo kasi hindi pa namin kayo pinahihiya, nakakahiya ang kawalang hiyaan, ang kakapal ng inyo mga mukha, nagagalit ako, kumukulo ang dugo ko, pero ganun pa man, marami sila eh. O ngayon, Carl, take it away. Sige, anong gusto mong sabihin dyan sa mga sila? Tatrabahuin na namin to. Sige. Salamat po. Thank you po. Alright. So, ngayon, ang gagawin natin sa inyo ay siguro pag-uusapan with Sir Ben para sa magiging Mag-uusap final tayo. execution Sige. regarding Okay, sige. dito. Papasok lang pa rito as an investigator, papasok din dito as an advocate ako. Siya naman as a journalist seeking the truth. Papasok dito mga abogado, gagamitin namin ang lakas ng batas. No one is above the law. Yes po. You follow the law. Na gano'n lang ibig sabihin niya. Hindi mo pwedeng baluktatin ang batas. So gagamitin ang lakas ng batas. So for the time being, ihanda niyo yung sarili ninyo, mag-uusap tayo sa baba. Kung nakikinig ulit ngayon, ito mga nasa Mendoza, kayo mag-asawa kayo, umayos na kayo, umpisahan nyo ng pagbabago. Habang bawat minuto o bawat segundong pumapatak, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, hindi abutin ng 1 linggo to. Bibigyan ko kayo ng puwang. You fix them. Pakita natin yung mga biktima. Kinig kay Mendoza Travel and Tours, ha? You fix them or I'm gonna fix you up. You better shape up or I'm gonna ship you out. Ganun lang kasimple. Hindi kami nagsisino-sino. Nasa panig namin ang batas at gagamitin namin ang lakas ng batas. Ganun lang kasimple. Carl, take it away. Alright. And with that said, magbabalik tayo. Itong pambansang sumbungan, bitag. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Bastos at barumbadong kapitbahay na sundalo raw, ipinabitag
CCTV sinira, nanay at dalaga sa bahay pinagbantaang babarilin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan. Baruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod ha, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Masigil na po sana yung mga panggugulo nila sa amin. Dahil natatakot po kami sa safety po namin. Mga lalaki pa man din po sila. Hindi namin alam kung anong pwede pa nilang gawin kasi lumalala ang ginagawa nila sa amin. May inuman po yung isang sundalo na nakatira malapit sa amin. At pagka-uwi ng mga bisita niya, bigla na lang po siya nagsisigaw, nagwawala, nagmumura, nagbabanta. Kasi kami lang ng nanay ko yung nasa bahay nung time na to. Lumabas po siya ulit and then hinampas niya yung CCTV namin na nag-iisang protection or pruweba sa nangyari sa amin. Humingi po kami ng tulong dahil natatakot po kami kung ano ba po kaya niyang gawin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Alright, so mga boss, alam nyo naman pagdating sa mga ganitong klaseng usapin, number one, ang pinag-uusapan po dito ay hindi po pwedeng manira ng kahit sinong mga gamit or kung ano man dahil sa simpleng bagay o simpleng away. Especially kung ikaw ay nagpapakilala na isang uniformadong empleyado, aka kagaya nitong nagpakilalang isang army daw umano. Army? So, with that said, Sir Ben, siguro, ayun ang magandang nating imbestigahan ngayon kasi may sinasabing pagbabantaan daw, babarilin at umano na kung anong iba pang pananakot na ginagawa sa ating complainants. Okay. So, yun Sir Ben, ang ating pag-uusapan yun. Number one, again, pinag-uusapan ang respeto pagdating sa mga tao na may mga uniformado. Pero kapag dating sa ganyang klaseng usapin na mga lumalabas ang kanilang pagkaabusado, sa umano'y pagkayabang, pagkaangas sa kanilang lugar dahil umano meron silang ganitong klaseng badge or umano'y uniforme, then ibang usapin na po yan, sir. Tama ka. Ang uniforme hindi nagkakamali. Malinis, desente. Ang sumusuot ng uniforme, yung sinasabing GAGO. Yes. 80-80. So ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo, kami po,
Simple lang, pag pinagsumbungan, nag-iimbestiga, pinag-aaralan agad namin saan ang atake namin dito. So simple lang po ito, sa isang komunidad, kapag ang isang tao nagsisiga-sigaan, tinatakot niya sa lugar. Yung taong naghahasik ng pananakot, pang-aabuso, kapag walang mabubuting tao, lalaki man o babae, matanda o bata, walang mabubuting tao at kayang lumaban na hindi harap-harapang bagkus ipabitag mo na lang, mananatili yung kawalang hiyaan at kagaguhan ng sino man tong nagsisiga-sigaan na army raw. Okay? Yan ang gusto kong sabihin. Yes. Sa isang komunidad, manindigan po kayo, wag po kayong matakot. Sakaling takot na po kayo, pabitag nyo na. Kung talagang akala ninyo, walang nakikinig, walang may pakialam, medyo dehado ang laban nyo, subukan nyo po kami, ipabitag nyo. Ganun lang kasimple. Kasi sa amin lang, yung taong inaabuso na kung minsan kapag nakita, niyuyurakan mo na parang ikay siga, galit po kami dyan Galit po kami dyan. So ngayon, Carl, kausapin mo yung si alias Miguel. Alright. Alias Miguel, magandang araw sa iyo. Magandang araw po. Alright. Alias Miguel, ikaw ay lumalapit sa aming tanggapan dahil may nag-aangas-angasan daw sa inyo sa lugar ninyo na kung saan nagpapakilalang isang uniformadong sundalo. Tama po ba yan? Tama po. Anong mga binabanggit sa inyo, sir, na umano'y pananakot at umano'y pagbabanta? Bali po, actually po kasi pangalawang beses na po ito nangyari. Hindi lang po talaga pangalawang beses, may mga mangilang-ilang pa pong nagsisisigaw sila, nagmumura sila sa labas. So hindi lang unang beses, pangalawang beses pa? Opo. Ano yung unang beses na ginawa niyo sa inyo? Bali po yung unang beses po kasi, nagsimula po kasi yan po sa pag-iipon yung nila sa property po namin. Tapos po noon, so, jumijingle lang siya sa gilid-gilid ng kalsada sa tapat ninyo? Opo, kasi nagiinuman po sila sa kalsada. Bastos, Tapos, nakita po namin sa CCTV. Tapos, namin, pinagsabihan nyo lang? Tapos po, nung lumapit po kami, nag-message po kami sa kuha namin. Tapos, sige sir, diretso na tayo. So, pinagsabihan ninyo? Opo. Anong naging reaction niya? Tapos yun po yung naging pinakadahilan po nila para po magalit sa amin. Doon nagsimula, kaya umabot sa punto, months later, biglang nagsira na lang ng CCTV dahil nga yun ang ikinahuli nyo sa kanya noong nakaraan na jumijingle doon sa gilid ng kalsada sa tapat ninyo. Tama ba? Opo. Okay. Sir Ben. Night po. Okay, ganito Miguel, nakita na namin, kahit wag mo nang ipaliwanag, kitang-kita naman sa video, balik natin yung video. Ang inyo pong makikita ngayon, isang lalaking pinupukpok yung CCTV. Yan po yung nagpapakilala doon ng army. Pero lumalabas, hindi pala army itong kolokoy na to. Nagpapakilalang army. Alam mo, kung minsan mayayabang itong mga ito. Na-research na natin, siya ay nasa Reserve Command Center ng 303 Pampanga Community Defense Center. Kung sino pa yung mga reservists, hindi ko naman nila lahat, may mga reservists na matitino. Kung sino pa yung ganyan na magpapakita sa Facebook page ng kanyang uniforme, proud na proud siya, pero bastos naman ang dating niya. Kaya ito, siguro, partner na to, kung nakikinig ngayon yung Reserve Command Center ng sinasabi nating Community Defense Center, itong tao na to, napakayabang, ginagamit niya yung sinasabing army. Tuktukin ko kayang ulo nito pitikin ko yung yagballs nito para makatikim to, siga pala. Pero bago yan, kausapin mo na mabait ito, si Colonel Louis de Maala, spokesperson ng Philippine Army. Bahala ka na, Carl. Alright. Lieutenant Colonel Louis, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Carl. Magandang umaga din kay Sir Ben at sa ating mga babayan. Alright. Lieutenant Colonel, gusto na lang namin ilapit itong sumbong kasi nakakabahala na kung saan ay ginagamit po ang inyong pangalan, ang inyong lugar, na kung saan ay uniformado daw siya at ginagawa niyang justification dun sa kanyang pag-aangas at pagbabanta dun sa mga tao dyan sa lugar. So sir, ano pong masasabi ng ating Philippine Army? Kasi ayaw naman namin din na madungisan ang inyong pangalan at karespeto ang Philippine Army. Yes, unang-una po, nagpapasalamat kami at nakarating nga dito sa amin itong reklamo na ito. At kasalukuyan, yung Reserve Command ng Philippine Army ay nagkakandak ng cleansing ng ating mga reservists. Okay. So this time, I would like to encourage yung ating complainants na pumunta doon sa 303 CDC para mag-file ng formal complaint
para matanggal na natin siya sa listahan ng ating ng mga reservists ng Philippine Army. Alright. As well as mag-file din siguro ng complaint para talagang dahil itong mga ginawa niya, nakita nga natin sa video na talagang hindi ito karapat-dapat na ginagawa sa ating mga kababayan. Yes. Alright. Sir Ben. Well, Colonel, alam ko naman you being in the Philippine Army, ito naman hindi naman po reserve lang to ano. Marami po kami na enkwentro. Alam ko naman po hindi talaga pinapayagan nating Philippine Army, ano? Mga ganitong klaseng gawain. Kaya lang kuminsan, alam niyo naman kasi kuminsan, kahit naman sa media, may hanay po kami ng mga bastos din sa hanay ng media. Sa bawat gubat, meron talagang may ahas. O sa bawat pamilya, merong maitim na tupa. So, ganun lang po. Sir, kami po ay makikipag-ugnayan, hihingi ng tulong po sa inyo para dito sa parting na to na kung kinakailan, hihikayatin po namin ang karapatan na lumapit sa inyo. At kayo rin nananawagan na kung maaari, wag papayag kung sino man dudungisan ang pangalan ng Philippine Army, reservist man yan. Kasi sa inyo, sir, nakikita ko na, evil triumphs when good and righteous people do not do anything. So sa inyo po, hinihikayat ninyo. Maraming salamat po. Tutulungan po namin itong lumapit po sa amin, Colonel Louie de Maala. Thank you so much. Mabuhay po kayo. Yes po sir, salamat din po sir. No? At on our part also, we'll call yung CDC doon sa Pampanga para maumpisa na nila yung initial investigation while waiting for the formal complaint ng ating mga complainants. Okay, sige. Ikaw, si Kapitana, nandyan, oh. Sige. Alright. Si Kapitana Cristina Pineda, makakausap natin ngayon sa telepono itong barangay Sapalibutad. Sapalibutad. Sapalibutad, Angeles, Pampanga. Magandang umaga po sa inyo, Kapitana Cristina. Good morning po! Yeah. Kapitana, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Carl Bitag. Kasama ko din po ngayon si Sir Ben Bitag ngayon. Ma'am, ano pong masasabi ng ating barangay regarding dito sa panggugulo at pagbabanta nitong nagpapakilalang sundalo? Actually po, dumulog po ang complainant natin dito. Nagkaroon po tayo ng first hearing po nung July 2. Okay, meron na bang dulo, ma'am, yung naging hearing? Nagkasundo na ba sila? Ano ba nangyari? Opo. Napag-ayos na po sila, nagkasundo po sila na may mga agreement po nangyari dito sa barangay. Both party po, nag-agree naman po sila. Okay. Sige, with that said, ma'am, kausapin po kayo ni Sir Ben. Okay. Ma'am, maraming salamat kung gano'n nangyari. Para nagkasundo na po sila, pero hindi pa rin po ligtas kaya nasa hanay po siya ng Philippine Army. Iba po yung civilian life na medyo, reservist po siya. Susunod pa rin siya sa patakaran ng Philippine Army kasi reserve command siya. Sabi nga ni Colonel Di Maala, spokesperson. Iba naman po yun na sinasabi nagkasundo sila at kung ano man yung pagkasunduan po nila, ayaw po namin na pamarisan ng ibang mga reservist sa ibang lugar dyan sa Pampanga or sa Bulacan, kahit saan. Baka kasi mahikayat pa, tutuldukan na po namin. Tatanggalin na po namin habang maliit pa yung sungay. Nilalagari ko na yung sungay niya ngayon at gusto ko sa kanya, matikman niya rin yung kamandag ng bitag na, kumbaga sa amin, nararespeto po namin yung away barangay. Pero yung kanyang krimen, suot ang uniforme, sa ilalim po ng Philippine Army po yan. Pero nasa reserve command. Yun lang pong aming sinasabi. Kasi kung anong napagkasunduan dyan sa barangay, pang-barangay yan. Pero yung patakaran at yung pamantayan at yung dignidad, integridad ng isang kawal, kung nga kawal yan, may bandera pa siya pinakikita dyan. So, akin lang ma'am, gusto ko lang sabihin, iba po yun sa inyo, kung naayos nyo na po. Gusto ko makita siya na talagang ipapatawag siya at gusto ko makita eyeball to eyeball. Ganun ka pala kasiga. Kaliit-liit nito. Parang akala mo si Vince lang tingin ko rito. Napayatot na Vince. Sige. Anyway ma'am, maraming salamat po kung gano'n. Pero pakisabi sa kanya, congratulations, nakaabot siya sa amin at medyo sikat na siya ngayon. Pasisikatin pa namin siya at pakisabi mo sa kanya, umayos na siya. Dahil may bitag, kaya kong puntahan dyan. Kaya ko siya ipatawag sa Philippine Army. At yung napag-usapan sa barangay, pang-barangay yan. Pero ang pag-usapan sa Philippine Army, Armed Forces of the Philippines under Reserve Command. So sa inyo po, DILG po kayo pinagagana po namin lahat po ng branch ng gobyerno. Para nang sa ganun, mga tao tumitino. Kasi kung hindi, wala pong mangyayari. Pero congratulations sa inyo ma'am, maraming salamat. At napatino nyo siya
sa parte niya po yan, iba pa rin yung po sa Philippine Army, kaya nangihimasok na po kami, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ha? Okay po. Thank you po. Thank you! Bye po. Alright, Carl. And Hindi kasi ganito, Carl. Yeah, ano? yeah. Siguro, maganda ba? Kami po, itong pambansang sumbungan. Yeah. National Grievance Desk po ang tawag sa amin. Grievance. Kaya pambansang sumbungan. Kung may sama ng loob, dehado ka, walang nakikinig sa'yo, medyo walang nakikialam, tingin mo maliit ka lang, walang pwedeng lumaban dahil malaki, higante, duwende man, kung sino yan, o tiyanak man yan, o impacto man yan. Huwag nang si Satanas bumaba sa lupa dahil di natin kaya yan. Impyerno yan, Diyos ang kailangan dyan. Ilapit niya na po sa amin. Ganun lang po kasimple. Kami na pong bahala, pati pagkakilanlan po ninyo. Ang gusto lang natin gawin dito, ang pagbabago mag-uumpisa po sa atin. Kahit na po itong pambansang sumbungan, national grievance, nag-iimbestiga naman po kami, kaya pambansang sumbungan, hindi ibig sabihin, the buck stop with us. Ang pagbabago ay bawat isa. Again, kapag, yung sinasabi po natin, itong kasamaan, ang mga kasamaan ay parang lalabas, sila ay maghahari-harian. Kung yung mga mababait, mabubuting tao ay tumatahimik, nagbubulag-bulagan, ayaw magsalita, kaya naghahari-harian yung mga putok sa buho na yan. Yes, tama. Okay. And siguro, no, Sir Ben, given that the complainant siguro nasa linya pa, I don't know if nasa line pa, sana nakikinig siya dito sa nangyari na hindi lang dapat nare-resolve sa barangay ang mga ganitong klaseng estilo, especially kapag nagpapakilala na isang uniformadong tao. Mabigat po na tungkulin yung pinag-uusapan na isa akong Philippine Army. Pero in the point na gagamitin niya bilang panakot, hindi na po tama yun. Okay. Alam mo, magkaiba po ang Philippine National Police at saka Philippine Army. Yes. Ang Philippine National Police, civilian in character, but military in discipline. Pero hindi na po natin nakikita yan. Iba po yung military. You know? Military doctrine, military discipline. They work for the people, kawal sila ng bansa, at pinagsisilbihan ang tao. Dinidepensa ng bansa, bagamat ang kaguluhan sa West Philippine Sea, whether Army, Navy, Air Force, supportahan po natin. Doon sa sinasabing tamang mga gawain. Kaya manindigan po kayo kung ano pong tama, idulog niya po sa amin. Okay? Ganun lang po kasimple, Carl. Alright. And with that said, Sir Ben, dyan na po tayo magtatapos sa ating programa ngayon. Itong pinalakas sa pinalawak ng bagong pambansang sumbungan bitag, walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Ba't nang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report?
For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.